Up! Basag yung makina. Holy basag eh, oh. Kabilaan. Wow, paano siya nalaglag? Kabilaan din, left and right. Two-witch combo ah. Pagkaliwa niya, tinayo niya para sa kanan naman. Ito, tingin ko, hindi niya alam na basag yan. Ako, tingin ko, hindi niya alam pinaggagawa niya. Hanggang likod, oh. Ano ba to? Ano kaya to? Nag-wheelie o binangga? Tumaog na ganda, wasak-wasak. Ano yan? Oh, putol. Basag fairings. Pati likod. Sabi, no? Dami na namin customer na tumawag. Ngayon lang ako nakarinig ng tumawag na wasak makina. Sa atin ba to? Hindi. Nakuha niya to, ganito na yun. Kung sino man gumawa nito, hayop ka. Hindi dapat ganyan yan. Tapos kami na naman sisisihin nyo. Ang dami-dami ibang shop dyan. Hindi ko talaga mag-gets. Ang daming customer na ganyan. Ngayon lang ako magre-react. Bang nagigets nyo? Ba't kailangan nyo magsinungaling sa diagnostic? Title na taob lang. Nagtitipid ba yung may-ari? Kung nagtitipid, cable tie na lang. Nagtitipid yata eh. Tipid niya. Wasak ah. Ang galing ng throttle niya, may pa-abante ah. May pa-reverse din. Putol. Pagdating sa pag-aayos ng mga total wreck na motor ay hindi na po baguhan ang 01 Moto at maingat naming inaalam ang bawat detalye ng pagkakasira ng motor. Kaya para sa mga nawawalan ng pag-asa dyan, panoorin nyo ito mga ka-Z1 Nation. So alright mga Z1 Nation, ako, everyday sa struggle. So itong motor na to ay nag-struggle. Paanong nag-struggle? Tignan nyo. Bali, ubos, wasak. Tining. So anong struggle ng motor na to? Ito ay biktima ng maling pagmamaneho. Ang pinakamasaklap nito, tabingi ata ang chassis kasi yung makina nalaglag. Naawa ko sa mga motor pag ginaganito ninyo. Sige, para malaman natin anong problema nito, anong naging sira, anong bumagsak, mabaklas muna natin. Baklasan na. 21,000. Gamit na gamit din. 21,000 na ang tinakbo. Tara Jay, baklasin mo na ito. Durog eh oh. So itong customer natin na to ay from Baguio pa. So sa Baguio siya na-aksidente, pinapick up yung motor sa atin doon, dinala ron. Ngayon, hindi niya pa alam anong problema ng motor niya. Ngayon natin malalaman. Hanggang likod oh. Ano ba to? Ano kaya to? Nag-wheelie o binangga? Ano daw ito? Tulong pala. Hinangin gusto. Wow! Ang lakas naman ng hangin na yun. Alam mo na, nakapark lang daw. Tumaob. Maganda wasak-wasak. Alam niyo bakit? Sa bangin nakapark eh. Ewan ko. Ba't ganyan kayo mga customer? Magpapagawa kayo tapos nagtatago kayo ng problema. Pwede ba maging honest kayo? Hindi nyo naman kami magulang eh. Hindi ko talaga mag-gets. Ang daming customer na ganyan. Ngayon lang ako magre-react. Bang nagigets nyo? Ba't kailangan nyo magsinungaling sa diagnostic? Title, nataob lang. Nataob lang, wasak yung slider. Ano yung slider mo? Styrofoam? Ano? Up! Basag yung makina. Holy basag eh, oh. Kabilaan. Wow, paano siya nalaglag? Kabilaan din, left and right. Two-witch combo ah. Pagkaliwa niya, tinayo niya para sa kanan naman. Ito, tingin ko, hindi niya alam na basag yan. Ako, tingin ko, hindi niya alam pinaggagawa niya. Wasak eh, oh. Ay, puta naman. Wasak. Pati ito, kopi, oh. Ibig sabihin, hindi basta-basta yung bagsak nito. Wasak. Pantay ba manibela? Pantay, boss. Paano bang tabingin, no? Okay, turuan ko kayo sa Ninja 650. Huwag kayo magpanik. Hindi porket tumabingi yung manibela nyo, sira agad ang T-post. Bakit? Ang manibela po ng Ninja 650 is 2 points. Paano 2 points? Meron pong upper at merong main T-post. Usually, itong nasa ibabaw na bebentong. So, huwag kayong kabahan. Di at katulad ng ibang motor na pag bumagsak, sa pulagad yung knuckle bearing. Grabe, oh. Wasak, eh, oh. Pati kabila. Wala nang mounting. Tagal lang walang mounting yung kabila. Walang mounting. Ayup. Galing. Trust the process. Tiwala lang, hindi malalaglag ang makina. Ilan ang engine bolt nito? 6? Engine bolt? 4 lang? Dalawa sa likod, dalawa sa harap. Saka dalawa. Okay, so 6. 6. Dalawa basag. Dalawa sa likod, dalawa. Ay, 4 sa likod, dalawa sa Sabi, no? Dami na namin customer na tumawag. Ngayon lang ako nakarinig ng tumawag na wasak makina. Ano yun? Ay nga, pati susian umusog. May tama to. Palagay ko, Kasi ito, boss, kaya ito nagkaganto nga pala dahil dito sa damper. Dahil yung mounting ng damper niya, hindi na ma-fit tong cover, tong varnish. Sa atin ba to? Hindi. Nakuha niya to, ganito na eh. Kung sino man gumawa nito, hayop ka. Hindi dapat ganyan yan. Tapos kami na naman sisisihin nyo. Ang dami-dami ibang shop dyan. Okay, very good. Nice install. Ayusin natin to. Kung sino ka mang shop na gumawa nito, sana alam mo yung salitang tabas. Pati tangke, may tama. May dimple. Mahirap pa naman ayusin to. Layo.
patay chassis nito pag ganito. Tama yun, pre. Sige pa. Sige pa, tol. Hindi pa nakaangat yung gulong. Sige pa, maangat pa eh. Sige pa, tol. Lumalapit, lumalapit. Ang tanong ko, baka yung ibang kinakabitan, lumundo na rin. Most likely, ganun na nga nangyari kasi wala na yung support. Oo. Kasi malamang yung nasa likod niyan, bengkong na rin yan. So malamang palit tornilyo to lahat. Pero hindi pa rin 0-0. Ibig sabihin, may tama to. Okay, barin niyo pa yung pairings. Pag ano to, pag chassis, sa labas to ipapagawa. Pero babaklasin muna namin yung makina. Kailangan nakabaklas kasi yung makina. Tapos, tsaka i-re-realign niya. May data naman sila ng realignment yan eh. So kahit wala yung makina. Kawawa naman tong big bike na. Ayun, ito ang may kasalanan kung bakit hindi ito nag-fit. Anak ng tinola. Ayun, dyan pinatong ibig sa ilalim. So alam nyo na kung bakit ako nag-build ng motor para sa moto show. Para matuto kami magtabas. Hindi dapat ganyan yan eh. Dapat to ginrinder eh. Walang tama sa unahan eh, no? Nagtitipid ba yung may-ari? Kung nagtitipid, cable tie na lang. Titipid yata eh. Sinira mo, tapos titipirin mo. Paint job na lang. Ako nagpipintura, isang tabo lang yan. Anong suggest nyo? Baba makina, tsaka padala. Ano talaga mangyayari doon? Sige na, kumuha na kayo ng pansalo, baba na yan. Idol ko nakaisip nito, hindi man lang tinaas. Ang inang yan. Iikot naman to eh. Malamang dahil yan dito sa cellphone holder. Ba't din kasi sino ba nag-mount yan dyan? Wasak ah. Ang galing ng throttle niya, may paabante ah. May pa-reverse din. Putol. Ano to? Ground? Ground ng ano to? Nakailaw or busina. Eh, ito na yung negative ah. Ito na pala yung negative ah. Hindi, medyo malayo pa boss. Isang dangkal pa daw. O, lapit natin. Ganyan na lang siya pag malayo oh. Grabe to oh. Negative. Dito pa kumuha. Body ground. Sa bagay, mali ka eh. Body ground. Bati na. Ito mali. Doon ako electrician gumawa niyan. Electrician. Electrician ng bahay. Ang ina, katabi na yung negative. Doon pa kumuha ng ground. Master, anong masamang effect ng mas malaking battery? Hindi may pipig ng maayos yung upuan, tapos marami kang babaguhin siya. Sa fitment. Eh paano naman pag magkaiba voltahe, mas mataas? Okay lang kung mas mataas ang amperahe. Pero yung fittings ng motor mo, wala. Hindi ba na mataas ang amperahe, mas mas malakas maghumido? Mas madalas magdumi. Oh, dumumi dito, di ba? Oo. Kasi voltage siya. So, anong mas okay? Yung tamang baterya? Oo. Mas maganda pa rin yung stock to na baterya para dito dahil wala kang alinlangan pag nilagay mo yung upuan o ano man yan. Nakausap ko kasi yung may-ari, ginawa niya raw to dahil pansamantala lang daw. Baka pansamantagal. Ewan ko, 2 taon na raw eh. Mali yung battery, malaki. GS. Ano ba yan? 12. Ito, 12. Pang Ducati mataas. Hindi kasi baka lagi sila nag-charge ng cellphone. Kaya kailangan mas malakas. Kung sino ka man nag-approve nito at nag-recommend sa customer namin ng ganito, huwag mo nang ulitin please lang. Mali kasi. Foreigner kasi yung customer kaya hindi marunong. Kaya nabiktima na naman ng maling rekomendasyon. Okay, baklas! Ano kaya na bengkong dito, master, sa loob nyo? Sa tingin nyo? Palagay ko ito eh. Nakahatak na ito pababa. Mabibrate kasi sobra tong motor na to dahil 2-cylinder. Yan ang weakness ng 2-cylinder. Kaya pag may engine bolt na lumuwag dyan, sunod-sunod na yan, sisirain niya yan. Ngayon, 2 na yung engine bolt na wala, 4 na tornilyo na nakakapit. Malamang may binengkong to dito. Pero bababa naman natin yung makina na yun. Gusto nyo matawa? Check natin air filter. Pero malinis po. Alin ang malinis? Oh, malinis. Wow. Kaya alam ko na ba't malinis to. Wala na makapasok eh. Malinis yung throttle body. Kaya pala malinis, wala makapasok. Pwede. Medyo malinis. Medyo madumi, pero tolerable. Stock to, di ba? Medyo malinis. Pero wala na to, tapon na to. Dumi na to. Ang stock din nalilinis. Bagal. Pahing grinder. Saglit lang yan. Baka naiingayan kayo, settle in. Saglit lang din yan. Kaya mo ba class, Jay? Ayaw eh. Come on. Ayaw eh. On. Ayaw. Bakit mo na? Okay. Ang ilang baba makina natin ito ngayong week? 2? Actually, dami na namin binabang makina ngayon pero wala pa kami sinasampa. Baba lang. Wala pa kaming kinakasa kahit isa. Baba lang kami ng baba. Yung kasa,
Hindi naman yun ang usapan eh. Babalang usapan eh. Yung customer ko na... Ito may Yun! O yan. Taas talaga. Thank you. Alright. Hindi pa nalalaglag, tapat na. Anong gagawin natin dyan? Borap? Anong mga sira? Putang ina, durog oh. Ano niya kaya minaneho to? Ngayon, ang tagal ko na nagmumotor, ngayon lang may nakita na wasak ng ganito na hindi wasak yung makina. Galing no? Ito yung pinaka-problema niyo. Mahusay yung ating Arab friends. Napasuko nila yung mga Hapon. Pantay? Ano nangyari? Hindi pantay yan. Hindi, baka dito yung problema. Anyways, ano next step? Baklas pa. Ito, baka malaglag. Ano yung mga dapat malaglag? Side mirror, baklas. Gusto nyo yung buong cowling na tanggalin nyo para safe. Okay, mga Kasiwa Nation. Next step, kita-kits tayo doon sa machine shop na magtutuwid dito. At titignan natin kung ano yung mga findings na makikita nila para ayusin pa. Kasi sa mata ko, yung makina mismo. Pero duda ako, may iba pang nakatago dyan. Two weeks siyang nakatenga rito. Panood nyo naman ng part 1. Pinaglaruan nila to na aksidente ngayon. Hanggang likod, oh. Ano ba to? Ano kaya to? Nag-wheelie o binangga? Wow! Ang lakas naman ng hangin na yon. Nandito yung 01 Moto para ayusin to sa kanila. At pagbalik, pwede na ulitin ang paglaruan at wasakin ulit. Let's go. Every build, kailangan di-test ride mo to para malaman mo kung yung nagawa mo tama pa talaga or may mga kulang. Pag may narinig kayong kumakalansing sa loob, may mali. Or pag nilubog nyo, tas kakaiba yung balik, may mali. So far, ganito naman yung natural play. Ang suspension po ng mga Ninja 650 ay hindi katulad ng ibang big bike na independent sa isa't isa. Ang suspension po nila ay parallel. From wreck to riches. Ready na ulit ang motor na to. Alright mga ka-Z1 Nation, after natin pagawa ang makina ng Ninja 650 sa machine shop, ay next step na tayo, general cleaning, rebuild. And balik pyesa na tayo, tara panoorin natin ang proseso. So, ito yung Ninja 650 ng customer namin na total wreck. So, kung napanood nyo yung part 1, laglag yung makina. Ngayon, napadala na to sa machine shop, naibalik na. Ito na, naduktungan na uli. Basag to eh. Galing ng pagkakagawa nila rito. So, nirebuild to from scratch. Yung basag na alloy, ito na. Tapos, ano ba ibang inayos dito? Yung chassis post, alignment. Kasi, Bengkong dito. Saan ang marka ng alignment nito? Ito, sinundot. Sinundot yan. So, ngayon, muffler pala, boss. Durog na rin? Durog na, tapos baloktot. Ito, baloktot na rin. O, palitan na to. Palitan na to. Ay, 8 na. Tapos disalign to. Kasi sumalpok to eh, di ba? Durog na rin. Tapos, tol, pa-rebuild mo yung shock. Okay, pa-rebuild nyo. Wala, no? Pa-rebuild nyo kay master. Tapos, kadena i-check. Palitin na, matulis na, oh. Ayan, oh. Tulis na yan. Ayan, oh. Ang itsura ng kadenang maayos, ganito dapat. Matataba, buo. Tignan nyo to. Parang ipin na ng bata, oh. So, palitin na rin yan. Tapos, tayo mo nga para may nakita akong tabingi. Tabingi yung swing arm, tol. Oh, hindi nila nakita, oh. Tabingi. Nako. Bale, ang gawin nyo ngayon, linis. Tapos baklasin nyo yung swing arm, padala nyo doon. Para matapos mamayang araw, oh. Sige, pabaklas nyo, palinis. Ito, palitin na rin to. So, sa nagsasabing puro pormahan lang dito, nagre-restore talaga tayo kahit total wreck ng motor. Hindi lang namin pinapakita masyado kasi nakakatakot tong gawa na to, eh. Sige, palinis na to, pati sa assembly na to. As babalik ako mamayang hapon pag na-swing arm na to. Lahat ng preno, ubarin, linisin. Lahat ng suspension, ubarin, linisin. Unang-una, pabaklas mo yung swing arm. Paalis mo agad. Tapos pamano-mano mo yung ibang pyesa. Linis. Sige, kawawa naman to. Mamaya, pakita ko sa inyo yung mga pyesa nito doon.
So, ito na uli yung Ninja 615 kinatay. Check natin ha, kasi sumemplang to eh. Okay, makapal pa yung preno, pero ang dumi na. General cleaning nyo na to. Ito next, ganun din. Makapal pa, pero ang dumi na sobra. Ito sa ilalim mo, tignan nyo yung ginawa nila. Oh. I-rebuild from scratch. Nag-welding sila ng alloy. Buti naman, buo pa yung studs. Ito, forks. Buti wala masyadong technology to. Tingnan natin yung oil. Ay, ang putik. Grabe oh. Putik no. So again, ba't nagpuputik ang shock kahit di naman napapasok ng hangin at dumi? Every time po nang nagde-degrade ang oil, nagpapalit talaga ng kulay. Fortunately, dito sa oil na to, ito siya oh, nagiging gray. Grabe. Okay, palit. Ngayon, ang gagawin dito sa service kit, sa front suspension, i-rebuild to. Binaklas lahat from ground, tapos tinignan ko may mga tama, kaya rebuild. Meron tayong tinatawag na repack, hindi na nila babaklasin, papalitan lang ng fluid. So ito, rebuild ang gagawin natin dito. Uy, hindi pantay yung oil. Something's not right. Di ba dapat pantay to? Hindi pantay. Okay, may something, may problema, may mali. Hindi pantay, bawas ng mas marami. Siguro sa driving habits niya rin, siguro yung left side mas gamit na gamit. So ito yung fork oil niya, standard to, no? Stock to. Papalitan na natin yan, ito ilalagay natin. B-Shock Pro. So dalawa yung ganito natin, may pang small cc tayo, tapos may pang big bike tayo. So ito ay kumonsumo na 400 ml almost. So 800 ml ang kailangan natin. So apat na ganito halos. Salinan nyo na yan, tapos i-rebuild na yan dito. So, linis na rin, sabay na. So ito yung fork oil natin, mas malapot to kaysa dun sa stock natin. Ang pangit dito sa umpisa, matigas. Pero eventually, pag nag-break in na siya, lumalambot na siya. At mas maganda yung compression at rebound kasi mas suwabe, di ba? Tara, salin na natin to. Left and right, 400 ml. 400 ml na master. 450. Ba't nagbawas yun? So wala naman masyadong pyesa sa loob to, dito katulad ng CH2. Ang suspension po ng mga Ninja 650 ay hindi katulad ng ibang big bike na independent sa isa't isa. Ang suspension po nila ay parallel. Parallel. Paano parallel? Kung ano yung ginagawa ng kaliwa, yun din yung ginagawa ng kanan. Parehas sila ng laman loob, walang rebound, walang compression, basic suspension lang. Parang sa mga Aerox NMAX ninyo. Hindi fully adjustable ang suspension ng mga Ninja Kawasaki 650. Parehas silang ng standard shock na nagpe-play lang. Yun, no? Lapot. Sulitin natin. Okay. Ngayon, iaano mo to, iangat mo, bababa mo. Para mag-play na yung oil sa loob. Kasi may mga ano pa yan sa loob. Eh. May mga need mabasa. Bobomba na yan. Kaya tingnan mo dito sa loob. Tapos ikot-ikot. Ikot. Bomba. Ayan. So ito, kahit yung spring niya hindi progressive, standard lang. Angat natin yung inner tube para lumubog yung spring. Bababa na yan sa loob. Alright. Ayan siya sa loob. Oh. So yung fluid, ito yung nagpapabagal ng play ng suspension nyo. Siya rin yung sumasalo pag biglang bagsak, kaya medyo pabor. Minsan pabor ang malalapot. Depende yan sa dami ng oil na ilalagay ninyo. Washer, sakto yan sa spring ninyo. So ganito rin yung tsura no sa X-Max kung naalala nyo. Okay, flat. Lagay. Yan na siya. Tapos ito na. Kailangan nyo na ng tools dito. I-press nyo na to. Next. So may oil na ulit ito. Shock ulit. So hindi na kayo mamproblema kung baliktad ha. Hindi naman progressive yung spring niya eh. Hindi katulad ng iba. Washer. Yun oh. Perfect. Ito yung pang-compress. So ito na yung pinaka-lock. Yun. So, yan ang, ganyan mag-build ganyan mag-rebuild ng big bike suspension para sa mga Ninja 650. So, medyo basic lang siya, para lang din siyang Aerox NMAX, pero lahat pinalaki. Diba? Galing, no? Kaya na to. Salpak na to, master. Ano to, tol? Harness? Harness, bro. Linis. Ito. Oh, ayos na. Tingnan yung chassis, oh. Malinis na uli, oh.
Okay na uli. Ito na yung mga pyesa niya. Throttle body, mukhang kailangan linisin to Kailangan linisin to, ang dumi. Ayun Linis na rin to, Jay Total general cleaning. Ito yung mga fairings niyan. Mamaya assemble na natin to. 2 weeks siyang nakatenga rito. Panood nyo naman ng part 1. Pinaglaruan nila to na aksidente. Ngayon, nandito yung 01 Moto para ayusin to sa kanila. At pagbalik, pwede na ulit nilang paglaruan at wasakin ulit. Let's go. Knuckle bearing, okay na rin, no? Hand grip, palit. Hand grip, palit. Levers, palit. Nagpakuha na ba tayo? Pakuha tayo ng accessories. Shopping tayo ng accessories. Ito, slider, maglalagay na tayo. Para pag nawasak yung motor niya uli, medyo okay na. Tail tidy, kasi sabi nila, tumaob daw to. Duda ako, binangga to sa likuran. No? Masundot to, no? Masundot to sa likuran. Ayun, no? Palit. Ito ipapalit natin, yung binili natin from Thailand. Yun. Ayun, kapal Next, lever. Ito yung shield na lever. Tapos, air filter. Okay. Sige, kabit nyo na yan para matapos na tayo. Pati yung sa steering damper, palitan natin. Ito, nakaahon para lumubog. Sige, tapusin nyo na yan. Kabit nyo na rin muna yung lumang sprocket. Tapos ang side mirror, yung stealth muna. O yun, tapusin nyo na para matest ride mamaya. Ayan. Ito. Sige na, patulong ka na para matapos na. Tara test ride natin itong Ninja 650. Tignan natin kung aabot ba tayo ng Tagaytay. At kung successful nga ba ang build natin. Nakarating naman tayo ng ligtas at ito nga nakipaghalubilo pa nga ako sa mga fans. Sige po. Sige po, ingat. Kita-kits na lang bukas. Ayos, may customer pa tayo. Sarap talaga tumambay dito. So, ano nga bang meron ba tayo nandito? So, nag-ride tayo kasi ito yung customer natin na Ninja 650 na total wreck. So, nagpaalam naman tayo dun sa customer natin kasi syempre, every build kailangan i-test ride mo to para malaman mo kung yung nagawa mo tama pa talaga or may mga kulang. So far, so good. Nandito tayo ngayon sa Cafe Moto sa Tagaytay. From Paranaque, mabot naman siya. May mga konti lang kaming problema pa kasi yung kadena, wala na, lousy na. Kahit anong gawin namin linis. Nagtitipid na kasi yung customer Kahit anong gawin namin linis, wala na. Palitin na talaga. Ayun Law-law na Hindi dapat ganyan yan. Next. Ito, hindi na rin pinagawa. Ito rin, pa-fiber na lang namin. Ito ba? Ito, hindi niya na rin pinahabol. Ayun, basically. I mean, nakita na nila ito kaganina. Pero hindi ko muna ni-release kasi nga test ride pa namin. May make sure pa namin na walang problema, especially dito sa T-post. Kasi dito yung impact niyan Dito sumalpok yan So yung buong forks yan, bumaliko. Pati yung exhaust system niyan, tingnan niyo exhaust system nito. Ito bumengkong din to, kaya pinalitan namin ng bago. Ayun, pansin niyo, nag-GP1 tayo. Ito na yung exhaust niya ngayon, nag-cut delete tayo. So pangilalim. So sa mga naka-650, Ninja 650 versus 650, pwede yung ganitong setup ng exhaust sa inyo. Tinimpla na rin namin yung front suspension nito, nakita nyo naman. So, paano ang testing ng front suspension? Testing ng front suspension, preno, ganyanin nyo lang yan. Pag may narinig kayong kumakalansing sa loob, may mali. Or, pag nilubog nyo, tas kakaiba yung balik, may mali. So far, ganito naman yung natural play. Ang gusto kong malaman ngayon, anong feedback ng customer? Malambot ba o matigas? Kasi sa akin, okay na Tapos ito pa, hindi na namin nahabol. May dimple. May dimple yung tangke niya. So, ilang araw namin ito ginawa. Total of 5 days. From tear down to machine shop to build up to upgrade. So, yun yung 5 days na ginawa namin sa motor na to. Ngayon, pwede nang umuwi itong motor na to. Ready to go na to. Next namin project dito yung MT-07. So, okay
Okay na. From wreck to riches. Ready na ulit ang motor na to. Let's go.